me something, it might just take the pain away. Ito na nga ang ating menu for today's video at ngayon nga ay All Saints Day kaya magpiprepare tayo ng kaunting ihahanda namin na pagkain ngayon, 'di ba? So ito na nga at syempre hindi mawawala ang itlog, guys, dahil ito rin ay isa sa aming mga kaugalian sa aming bahay na kailangan may itlog at yung kakanin. Kaya lang ngayon, guys, ay wala akong available na kakanin or malagkit na bigas. Kaya hindi ako makakagawa. Kaya ito lang ang simpleng pagkain namin ngayon ay yung meron lang ako. Yun lang ang lulutuin ko ngayon. So, ito na nga at syempre, magpapakulo tayo ng tubig na iyon ay pakukulaan natin doon sa ating pasta ng spaghetti na kaunti lang. Yan. At bukod naman dito ay naghuhugas ako ng itlog na ating pakukuluan, guys. So, siyempre lilinisin muna natin ng maigi. At ito na nga yung aking pasta at meron akong kaunting bihon pala yun. Bihon na kaunti lang at saka dadagdagan ko nitong ating pasta ng spaghetti. Ipaghahalo natin at gagawin nating pansit, 'di ba? So, eto na nga at hindi ko siya pinutol, guys. At eto na nga ang ginawa ko, pinakulan ko siyang buo yung haba niya, guys, na ganyan. So, ilublob lang natin siya dyan sa tubig na mainit na kumukulo na. Kaya, madali na lang naman siyang lumambot at pwede na natin siyang ibaba doon. At meron pa nga akong zucchini dito na sobra. So, gagamitin ko na itong aking kalabasin. Kalabasin ang tawag namin dito sa Espanya. At zucchini naman sa atin sa Ingles, di ba? So, eto na nga, guys, at hihiwain ko siya dyan na pag ganyan pahaba-haba ng konti. Pang spaghetti talaga ang ating mga hiwa sa ating mga berdura. Kaya yan. So, ingat-ingat kayo sa paghawak ng kutsilyo dahil alam nyo naman, pag matalim ang kutsilyo, nako grabe. So, hiwain ko rin itong aking bell pepper na pula at ang paghiwa dyan ay 4 lang ganyan dyan, guys, kasi mas madali siyang buksan at malinis, 'di ba? Hindi nasasama yung kanyang buto-buto. At ito na nga at luto na ang ating pasta na spaghetti at syempre, tanggalin na natin yung tubig na mainit at banlawan natin ang tubig na malamig para hindi siya magdikit-dikit habang tayo nagpiprepara ng ating mga vegetables kasi alam nyo naman, kapag mainit siya, magdidikit-dikit yan kapag pinabayaan natin, guys. Syempre, kapag mainit ang ating pasta at hindi natin nilagyan ng asayte o mantika o mantikilya, depende sa gusto nyo, o kaya malamig na tubig, ay talagang magdidikit-dikit siya habang lumalamig. Kaya mas maganda na lang yan ay hugasan natin ng tubig na malamig, okay? At kapag okay na yan, pwede nyo nang, kung hindi nyo naman gagawing pansit for another day, pwede nyo siyang malagyan ng mantika at halo-haluin nyo siya at pwede nyo ilagay sa refrigerator. So, ito na nga, guys, ang ating bell pepper at hihiwain din natin siya dyan ng pahaba na ganyan, di ba? Kagaya ng ating zucchini. So, ganyan na ang gagawin natin, guys. Pag nahiwa na natin yung ating bell pepper, ay piprepara naman ako dito ng ating carrots. Kung wala kayong carrots, okay lang naman. Kung mayroon repolyo, okay din naman, lagyan natin. Kasi, guys, hindi ko naman kinumpleto to. Hindi naman ako bumili ng repolyo dahil yung mga dito lang na available sa bahay ang aking gagawin. 'Di ba? Yun, kung anong may available kayo, pwede niyong ilagay yan diyan, 'di ba? Baguio beans or kung ano pang vegetables na meron kayo. Pwede niyong ilagay yan sa pansit. At syempre, hiwa-hiwain din natin siya dyan ng pahaba. Ganito, guys, 'di ba? Mas maganda na yan na hiwa-hiwain natin ng pahaba para maganda yung kanyang size or proposal yung kanyang size sa ating paggawa ng vegetables na ating pang pasta or pang pansit, 'di ba? So, yan na nga para maging maganda yung ating
vegetables ay kailangan hiwa-hiwain din natin ng ganyan, 'di ba guys? At isit aside na muna natin yung ating mga vegetables na nahiwa, kaya pwede na natin gawin din ang ating bawang o sibuyas. Lagyan din natin siya ng sibuyas at bawang. At kung wala naman kayo, kung anong may available meron kayo, sibuyas or bawang, okay din naman yan. Napanggista natin na yan lang ang ingredientes. Okay guys? So, syempre, kailangan hindi mawawalang mantika kapag ating ginisa itong ating mga vegetables, 'di ba? At isusunod naman natin ngayon yung ating sibuyas at hiwain din natin na maliliit. Ganyan, pakudra-kudra dito. Kung paano natin hihiwain yung ating bawang ay ganyan din yung ating paghiwa ng ating sibuyas. Okay lang naman kung maliliit o malalaki, okay lang yun guys. Depende na lang sa inyo kasi kayo naman ang magluluto, okay lang naman yun, di ba? So, eto na nga at magpainit na nga tayo ng ating mantika dito sa ating kawaling gagamitin. At syempre, kailangan nating i-toasted tong ating sibuyas at saka bawang bago natin ilagay yung ating vegetables. At syempre, uunahin natin syempre yung ating carrots dahil yun naman ay talagang matagal maluto dahil alam nyo naman kung gaano ang ating carrots. Siguro mga 2 minutes lang natin siya dyan. Tatakpan siya dyan para maluto ng konti at kapag naluto na nga natin ng kaunti, ay isusunod na natin yung ating ibang ingredientes or vegetables na ating hiniwa-hiwa kanina, yung ating zucchini at yung ating bell pepper. Okay? Eto na nga, kapag ginigisa naman yung ating mga vegetables na iba, ay takpan din natin siya ulit para maluto din siya. Siguro mga 2 minutes ang ating pagluto dito para naman talagang maluto kaagad ng konti. At syempre lalagyan natin ng 2 chicken cubes. Depende sa inyong panlasa at konting asin at syempre pamintang durog at syempre lalagyan na natin siya ng kaunting toyo at kaunting sabaw dahil lalagyan natin siya ng tubig guys kasi yung ating uunahin dito na pasta ay yung ating bihon or sutanghon dahil hindi naman natin siya binabad sa ating tubig kanina kaya pwede na natin siyang ilagay din dito para maluto na siya kapag kumulo na rin yung tubig. Madali lang tong maluto yung ating sutanghon or bihon sa ating pagpakulo dito na kasama yung ating vegetables guys. Kaya eto na nga at palambutin na muna natin ito at kapag lumambot na siya dyan, syempre lalagyan natin ng kaunting ingredientes sa ating pansit or bihon na dito pinauna natin na lutuin muna. At pagkatapos, guys, syempre ilalagay na natin yung ating spaghetti pasta. Okay? Yan, napakasimple lang. At digman ninyo, kung di naman ninyo malasa ng konti, lagyan nyo pa ng ating toyo at saka ng konting asin. Kasi depende po yun guys, kasi may vegetables na talagang kinakain or sinisip-sip niya yung asin kagaya ng ating bell pepper kasi po matamis po siya at yung ating zucchini. So kaya minsan ang ating mga pansit ay tumatabang kasi nga doon napupunta sa mga vegetables na ating hinalo. So ito na nga guys. So guys, ganyan lang napakasimple nung ating handa ngayon, 'di ba? At syempre, yung ating itlog at saka yung ating kanin na aming panghanda. Hindi ko na nabidyohan yung pagluto ko ng ating pagluto, kundi sinangag ko din yung ating kanin guys. Ito na nga at dikdik ako dyan ng ating bawang para sa ating sinangag. Yung sinangag naman guys, alam nyo na rin naman kung paano magluto yung fried rice. Napakasimple, alam ko naman sa inyo dyan. Marami pang ingredientes na inilalagay para sumarap yung ating sinangag. So, eto na nga at nilagyan ko rin siya ng konting sibuyas para
talagang lasang-lasa yung ating sinangag na super super duper sarap, 'di ba? Ganyan naman 'yan, guys. At saka kung gusto nyo rin ang combination nito ay itlog o kaya tuyo. Nako, ang sarap-sarap ng tuyo at saka daing, 'di ba? Nakakamiss. At syempre nilagyan ko rin siya ng ating konting chicken cubes. Ayoko naman sobrang maalat na, guys, kasi yung ibang putahe natin ay baka maalat. Kaya mas magandang kontrolin natin ng konti yung ating ibang mga niluluto para naman hindi siya masyadong maalat. So, ito na nga at ilalagay ko na yung ating kanin sa ating gagawing sinangag or sinangag natin na iinitin lang dito sa ating kawali pala. Ano ba yan? Diyos ko, guday, hindi ko na alam kung anong isasambit ko dito, 'di ba? At syempre dahan-dahanin natin yung paghalo sa ating sinangag kasi nga po ay baka magtapunan sila diyan. At eto na nga yung aking pollo asado or chicken asado nung nakarang araw at hindi naman naubos ng aking anak. At syempre, ay iinitin natin siya at pasasarapin natin ng konti yung kanyang lasa, guys, 'di ba? At nag-init na nga ako ng mantika at inilagay ko na yung ating pollo asado para initin natin ng kaunti dito. Bali-balik rin natin ng kaunti para naman siya ay mainit na mainit talaga, 'di ba? At syempre mas lalong masarap 'tong gagawin ko kasi lalagyan natin ng asukal. Kaya yung ating pollo asado ay sweet, 'di ba? Napakasarap naman. Naiiba na naman 'tong ating menu ngayon for today's video. Kaya guys, kung gusto nyo ay gayahin nyo na rin, 'di ba? At syempre, hindi mawawala yung ating sauce na sibuyas na ating pampalasa din ang ating sausawan, lalo na sa kanin. Nako, grabe. Super duper na naman ang makakain ko. Ang nakain ko dito, guys, grabing super super duper sarap. At saka, syempre, yung itlog natin, babalatan natin mamaya. Kaya makikita nyo na rin kung paano. At ito lang, napakasimple lang naman ito. Iinitin natin, guys. At syempre, lalagyan na natin ng asukal para lumasa na. At ito naman, ang ginagawa ko ay binabanlawan ko siya dyan ng asayte. Yung pinaka-asayte niya ay talagang kumbaga binabasa ko para talagang suot na suot yung ating asukal na super super duper sarap naman talaga, grabe. At ito na nga yung ating pagbabalat ng ating ang ating itlog, 'di ba? Yan. Super super duper talaga. At tinuruan ko na rin kayo kung paano magbalat para hindi dumikit at masira ang ating itlog. So yan na nga, guys. So eto na nga yung ating itlog na binalatan. At ito na nga yung ating lamesa for today's video, guys. At syempre, kailangan tayo magpasalamat at ipagdasal natin ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na nasa kabilang buhay, na kailangan meron silang liwanag sa kung saan man sila naroroon ngayon, at magpasalamat tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng biyayang binibigay niya sa atin. At ito na nga ang aming handa ngayon. So guys, kain po tayo. At syempre, lagi kong sinasabi kapag lalabas ng bahay, kailangan pa rin dalhin si Mr.